komportableng hawak sa kanilang mga unit o yung sinasabi nilang gripping recommendation rin sa mga malalaki ang kamay. For example, maliit talaga yung kamay nyo, no? Hindi pa rin abot. Meron pa ba tayong magagawa? Paano ba dapat yung setup ng bala? Alright, welcome back po ulit sa ating YouTube channel, ang Double Action Inquiry Channel. At para po sa kaalaman ng mga bago po nating manood, ang ating pong channel ay nabuo dahil po sa hiling ng karamihan. At aking pong isinakatuparan para po mabigyan ng mga importanteng kaalaman ang marami hinggil po sa mga iba't ibang bagay tungkol sa mga double action pistol na mahalaga po nilang malaman. Kaya kung bago lang po kayo, mag-like, share, and subscribe po para update po kayo sa mga susunod kong video. At marami na rin po salamat po pala sa mga nagla-like, share, and subscribe po. Dahil po sa inyo, natutulungan nyo po akong mapadali na mabigyan ng paliwanag ang karamihan. Kasi dati, pag papaliwanag ako isa-isa. So, yung mga tanong nila, ulit-ulit lang. Bawat isa nagtatanong. So, sa magitan nito, magbitanong sila, sabihin ko lang, manood kayo sa video ko. So, ganun lang kadali ngayon. So, salamat po sa tudok sa akin na buuin ang YouTube channel po natin na ito. Ano? Okay, at ito nga pala, ano, medyo mas late ngayon ang upload po natin. Kasi medyo mas na-busy yung ating editor nitong mga nakarang linggo. Mamaya, malalaman natin kung ano yun. Punta po tayo sa ating topic ngayon. So, topic natin ngayon, alam naman po natin na mayroong mga shooters na malulupit kumalabit, no? Mabibilis. So, siyempre, factors yan. Siyempre, unang-una yung talent nila, no? Pangalawa, tsaga mag-practice, pasipag. Tapos, siyempre, hindi rin may isang tabi dyan. Yung pagkakaroon nila ng komportableng hawak sa kanilang mga unit. O yung sinasabi nilang gripping. Kaya sakto yung kanyang mga kamay. Kasi mga shooters, iba-ibang sukat ng kamay yan. Merong mga malalaki, merong mga maliliit. Yung mga maliliit, malamang yan sa mga babae yan. So, ano nga ba yung encounter nilang problema pag yung pag hindi sukat sa kanila yung unit sa kanilang mga kamay. Unahin natin sa mga malalaki ang kamay. So, ito, ayon to sa kanila, hindi yung sa akin. So, sa kanila to nanggaling. So, ayon sa mga malalaki ang kamay, nahihirapan daw sila pag yung unit ay maliit para sa kamay nila. Nahihirapan sila pagdating sa pag-grip ng unit during recoil. So sabi ayon sa kanila, nag-loose grip daw sila kasi meron daw hangin, no, dun sa kanilang kamay. So tapos doon, bukod doon, nahihirapan din po silang mag-double tapping kasi masyado raw pong malalim yung gatilyo, yung setup ng gatilyo. Kaya parang awkward yung pagkalabit nila ng kaya medyo bumabagal yon. Kaya medyo bumabagal yung kalabit nila ng double tapping. So yun yung ayon sa mga malalaki ang kamay. Doon naman sa mga maliliit, no? Ay counter naman nila, nahihirapan silang abutin yung starting point ng double action kasi nga maliit. So hindi umaabot o umabot man hirap na hirap. So madalas sa encounter nito yung mga babae, yung maliit ang kamay syempre. So pa rin lang minsan malilit ang kamay. Nahihirapan sila abutin. So yun. So ano ba yung mga pwede nating gawin para maging komportable tayo sa hawak natin sa ating mga unit. So unang-una doon ulit tayo sa malalaki ang kamay. So doon sa malalaki ang kamay, pwede natin gawin diyan. Unang-una pwede tayong magpalit ng mga aftermarket na trigger. From stock, pwede tayong gumamit ng mga tinatawag nilang semi-straight. Yun, kasi sa magitan nun, sabi nga nila, iba masyado malalim. So kung papalitan nyo ito nung medyo ng semi-straight, so yung trigger natin, mag-move forward yung position niya. So medyo kung mahaba yung daliri nyo, medyo aakma sa inyo, sa daliri nyo, yung yung dampi ng daliri nyo doon sa gatilyo. Ngayon, kung malaki pa rin para sa kamay nyo, isang bagay na pwede nyo ulit gawin ay ang pagpapalit ng handle, kung yung grip. Kasi kung para sa kamay nyo maliit, so may nabibili mga aftermarket din. Okay, meron dyan mga nabibili, mga Panswell grip. Yan, medyo kumakapal yan. Okay, Panswell grip yung nakasakto dito sa hulma ng palad natin.
O di kaya, kung hindi pa rin sapat sa inyo, ayun, pwede kayo magpa-customize. Yan, ginagawa namin yan sa mga sobrang lalaki ng kamay. So, talagang nagpapagawa sila ng talagang makapal na grip para sumakto yung gripping nila doon sa unit nila. So, yun ang ginagawa ng mga malalaki ang kamay. Ayun ang recommendation ko rin sa mga malalaki ang kamay. So, yun. So, ito naman tayo sa mga maliliit ang kamay. Ito, problema. Actually, mas marami ito eh. Kasi yung mga babaeng shooters, madalas itong problema. Yung mga may maliliit na palad, daliri. So, unang-una, kung okay lang sa inyo, huwag na kayo magpalit ng mga semi-straight. Kasi syempre, sabi ko nga kanina, nagbabago yung position ng trigger. So, imbis na patras, lalo siya mag-move forward. So, lalo kayo may hirapang abutin. So, I suggest, huwag nyo nang palitan. Okay? Tapos, syempre, doon tayo sa handle. Kung para sa inyo yung handle, palit na, di sagad na yun, no? Pero meron kasi mga stock na double action piston na makapal talaga yung grip. So, I suggest sa inyo, magpakapal kayo sa pinakamanipis na magagawa natin para mas maabot ninyo yung trigger lalo na sa during starting point ng double action natin. Ayun, for example, maliit talaga yung kamay nyo, no? Hindi pa rin abot. Meron pa ba tayong magagawa? Actually, meron pa po. Ito yung tinatawag kong shortened double action. Kasi doon sa medyo special na to, special case to, yung shortened double action. Kasi sa shortened double action, umaatras pa, mas umaatras pa ng konti yung position ng starting point ng ating double action. So, i-atras ka yan. Yun nga lang, meron itong consequence. So, ano po ba yung consequence na yun? So, pag ginawa ko po yung setup na yan, atras siya, kaso yung double action travel natin ay nababawasan. So, pag nabawasan yan, kukulangan yung ating buwelo. So, mangyayari, kailangan nating habulin sa hammer spring. So, ang nangyayari, magtitigas tayo ng konti. Pero sa double action lang naman. Hindi man maapektuhan yung single action. Ngayon, kung papagawa kayong ganitong setup, I suggest, recommend ko na sana ang nakalagay sa unit nyo ay yung mga hammer na heavyweight design. Yung mga aftermarket naman yan eh. Yung iba, stock, okay na. Pero yung minsan yung iba, medyo magaan yung stock na nakalagay na hammer. So, I suggest palitan nyo ng mas mabigat para mas makaiwas tayo sa dud o tatawag nilang misfire kasi syempre kulang sa buwelo eh. So, mas makakatulong kung mabigat yung ating hammer. Napag-usapan na rin lang din po natin yung dud. May nagtanong din po kasi sa akin, yung setup ko kasi 7.5 initial setup. So, bakit daw, rules kasi is 5 pounds, pero hindi ko ibaba. So, yung 7.5 po kasi, ano po yun, may allowance na po yun para safe tayo sa dud. Ngayon, pwede bang ilapit na sa 5 pounds, let's say 5.5? Actually, pwede naman po, no? Kasi, actually, meron akong gantong customer, naging customer, na talagang tinirigger job ko na, isinagad niya pa. Ngayon, tinanong ko siya, di ba kayo nagdadad, sir? Hindi. Matyaga ako eh. Yun pala ginagawa niya, bago yung mga malalaking laban, lahat ng bala niya, iniisa-isa niya. So, paano ba dapat yung setup ng bala? So, at titingnan dito is yung pagkaka-setup ng ating primer. So, dapat yung primer po natin ay much better kung ito po ay nakalubog. Actually, pantay, pero much better kung nakalubog. Pag ito po ay nakaalsa, kagaya po na nakikita ninyo, ay, i-set tabi nyo po yan. Kasi malamang sa malamang magdadad po yan. Kaya kung kayo po ay magpapasetup ng short and double action, much better din. Actually, kahit hindi man basta malalaking laban, mas maganda kung nag-check tayo ng ating mga bala isa-isa para safe tayo. Kasi pag nasingitan kayo ng isa, wala, dead na yun. Kahit ano pa tigas ng palo ng hammer nyo. Ano po? Okay. So, yun po ang ating topic ngayon, no? Para paano ba natin titimplahin yung ating unit para sa ating graping. So, sana natulungan ko po kayo, nabigyan ko yung mga ideya kung ano mga pwede natin gawin kung ang kamay nyo ay malaki or maliit. So, ayun po mga pwede po natin gawin. So, ayun po, bago po tayo magtapos, okay, meron po tayong special shout out. So, special shout out po sa aking brother-in-law na si Team Aeroc Leono! Alright! Ano pa nagawa nito? Nakapasok po siya kaya actually ito po yung dahilan bakit na busy po yung ating editor na aking butihing may bahay. Nakapad po ng aking brother-in-law. Nakapasok po siya sa
Philippine Military Academy. Yan. Nasubaybayan po itong batang to. Napakabait ito, napaka-humble. Sa mga hindi po nakakilala, no? Ito po ay lumabas na po sa TV ilang beses na. Mga iba't ibang teleserye. Kagaya ng Forevermore. Siya po yung batang Andrew. Human! 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 Human siya! Ang sabi ko, tigilan niyo siya! Di ka alis! Human! Human! Bakit ba hinayaan na gawin nila sa yun? Huwag ka magpaapi sa kanila. Pipi ka na nga, duwag ka pa. Hindi ako pipi. Maraming salamat ah. Anong pangalan mo? Agnes. Ako nga pala si Andrew. Parang duwag ako. Walang boses, Agnes. Sana hindi lang kaibigan ang turing mo sa akin. Kasi magkaibigan tayo. Bukod po doon, lumasin po siya sa Bagani. Asa ulit laban! At sabang kailangan! Papahawakin ang sandata! Sikit lahat ang tunay na nanalo! At marami pa pong iba. Well, yan lang po kasi nakakalat ng ating editor eh. Pero, ayun po. Ayun po siya. So, nakaka-proud na bagamat nakakalungkot din niya po natupad ang kanyang pagiging pangarap ng maging isang Obigayni, ganap na Obigayni. Pero natupad naman ang pagiging isang ganap na kadete. Nagbibiro lang ako. Okay na yun, no? Kaysa Obigayni. Baka dumami pa ang kunyari buntis, hindi pala. So, ayun po. Sana natulungan ko po kayo, no? Yung video to. So, sa mga susunod ko pong video, magkita-kita po ulit. Hanggang sa muli po. Salamat po.